isang magandang hapon at maligayang araw ng Panginoon. Maligayang pagdating din po dito sa ating lingguhang pagsamba, dito sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinapangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia sa tradisyon ng pananampalatayang binigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating statement of faith sa ating website gfc.com.ph, at kung kayo po ay bumibisita at kayo ay may katanungan, mangyari lamang pong lumapit sa ating reception table, katabi lamang po ng pintuan, pagkatapos po ng ating worship service, at ikalulugod po naming sagutin ang anumang inyong katanungan. Ngayon pong hapong ito, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa pakikipagkasundo o reconciliation. At ang tagapagsalita natin ngayong hapon ay si Pastor Peter Martin, na magpapaliwanag ng salita ng Diyos mula sa 2 Korinto, mga Kabanata 5, mga talata 16 hanggang 19. Habang inahanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensahe ngayong hapon, ating pong pag-isipan ang habag at kabutihan ng ating mapagmahal na Diyos. Ibinigay ang Kaniyang kaisa-isang anak para sa ating pakikipagkasundo sa Kanya. Colossus 1:19-20, sapagkat kinalugdan ng Diyos na ang buong kapuspusan niya ay manahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya lahat ng bagay na nagdulot ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Mangyari pong tayo'y magsitayo at tayo'y mamangha sa kadakilaan at habag ng ating Diyos, at atin pong sabay-sabay na awitin, purihin ang Panginoong makapangyarihan. Purihin siya sa naghahari sa sanglilikha, sa lilim ng bagwis niya tayo'y kinakalinga. Binigay niya ating mga kailangan ayon sa Kanyang kalooban. Siyang nagpapala sa ating gawain, ang kabutihan niya'y palaging sumasa atin. Pag-isipan ang biyayang kakamtan, kung tayo'y Kanyang kalooban. Panginoon, siya'y awitan natin, halina't sama-sama natin siyang luwalhatiin. Pagpupugay ating ulit
ay sambahin natin. Roma 5:8. Ngunit pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa ganito. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Atin pong pagbulay-bulayang maigi. Ang pag-ibig na napakalawak at hindi masusukat. Pag-ibig na nagkaloob sa atin ng pakikipagkasundo ng bagong buhay at ng bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Sa puso na puno ng pasasalamat, awitin natin Pag-ibig ng Ama. Pag-ibig ng ating Ama, hindi ito masukat. Bugtong anak ibinigay upang tayo'y iligtas. Sakit at dusa'y dinanas sa ating makasalanan. Si Jesus ang tanging daan, buhay katotohanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, sala'y kanyang inako, kahihiyang aking dulot ay tiniis ni Kristo. Pagkakasala'y dulot ko hanggang sa siya'y napako. Sa sandali ng buhay niya, siya ang naging pag-asa. Wala akong itataas o kahit na sino paman, tanging si Jesucristo lamang dapat sa buhay itanghal. Dapat ba ako? Sagot ay niwala ako. Ngunit alam ng puso ko, sa krus ako ay tinubos. Karapat-dapat ba ako? Sagot ay niwala ako. Ngunit alam ng puso ko, sa krus ako ay tinubos. Hebreo 6:19. Kay Kristo meron tayong pag-asang ito bilang angkla ng kaluluwa, matibay at matatag. Awitin po natin ang katotohanan ito, ang katiyakan ng bagong buhay na mayroon tayo mula kay Kristo. Ang pag-asa ko'y natatag. Pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na tanyag higit sa larawang lahat. Si Kristo
sa biyayang aking pinanghahawakan. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhangina. Ang pangakong sinalita at sa dugong masagana ni Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhangina. Siya kung dito'y dumatal, ako nawa ay maratnang may gamit ng kabanalat na hahanda sa hukuman. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhangina. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhangina. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan, at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga has mamatay. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Mari na pong maupo ang lahat.
Tayo po'y manalangin. Ama sa langit, ibinibigay po namin sa inyo ang kaluwalhatiang nararapat sa inyong pangalan. O Diyos, Ama, pinupuri ka sa namin, Panginoon Diyos. Kayo po ang makapangyarihan. Kayo po ang hari na lumikha ng lahat. At mula po, bago pa magsimula ang oras, before even time began, you already are. Nagpapasalamat po kami sa Diyos na banal na Espiritu para sa gawain sa aming mga buhay na naririto kami, Panginoon Diyos, at nauunawaan po namin ang mga nangyayari na mga pang-espiritual sa pangangalaga at sa pagpapahintulot niyo sa amin, sa aming pananampalataya. Tunay na kung wala nga kami, kayo sa amin ay wala din po kami. Binibigyan namin po kayo ng karangalan para sa gawain sa GFC. Kasama na ang mga kahangahangang bagay na itong mga nangyayari sa amin, Lord, dito sa 2025. We just want to put you on the throne. Ama, lumalapit po na kami sa inyo at umaamin po kami ng aming mga kasalanan. Lahat po kami dito, magmula sa aming mga pastor, elders, at lahat po ng tao dito ay may kasalanan. Kami ay mga mahihinang anak ninyo. Napakahina po namin, ngunit kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas. Bagamat nakakagawa po kami ng mali sa inyong paningin, binibigyan niyo po kami ng kaligtasan. Binibigo namin kayo, Panginoon Diyos. At hindi po namin kayo nabibigyan ng karangalan na nararapat po sa inyo. Hindi po namin naibibigay sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Yung mga pag-iisip po namin, hindi po namin naibibigay yung tamang pag-iisip para sa inyo. Sa aming konteksto, ang mga pagnanais namin ay comfort. Ang pagnanais namin ay kasiyahan. Pagnanais namin ay mag-cellphone na lang minsan. Minsan naghahanap pa kami ng kayamanan. Ay hindi po namin nauunawaan na kayo po ang aming kayamanan. Kahit nga po sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, Panginoon Diyos, shortcut po namin minsan. Hindi po kami nakikinig sa boses ninyo sa inyong salita. Minsan, the cares of this world, inuuna po namin, madalas nauuna po sa amin, may kailangan pong gawin dito, may kailangan po kaming gawin doon. Importante po ito, importante iyon. Patawarin nga niyo po kami. Kasi alam po namin ang pinaka-importanteng bagay ang aming relasyon po sa inyong anak na si Jesus. Kaya nga po, kailangan po namin ng itong simbahan na ito, Father. Kailangan po namin ng GFC. Kailangan po namin para sa aming kabutihan, Panginoon Diyos, na makapagsamba po sa inyo. Linggo, pagkatapos ng linggo, Sunday after Sunday. Ito po yung inyong disenyo eh. Ito po yung inyong ginawa. Sinusundan lang po namin ang mga nakita namin sa Aklat ng Gawa. Nawa eh, Panginoon, nakita po namin, no, first day of the week, sila'y nagtitipon-tipon at nagsasama-sama at nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang inyong paraan, yung ordinary means of grace po ninyo. At sa pamamagitan ng pulpito, Panginoon Diyos ng GFC, nawa ang aming dalangin, Panginoon Diyos, is that you mag-ministeryo po kayo sa amin, sa bawat isa. Sama-sama po kaming makikinig po sa inyo. Sama-sama po kaming sasabihin ito ay mabuti para sa aming kaluluwa. It is well with our souls, Lord God. Kaya po, Panginoon, yung paglapit po namin sa inyo, hindi po dahil sa kami ay magaling, kami ay nararapat, ngunit dahil sa inyong anak na nagdanak ng dugo at gumawa ng paraan na siya ay aming naging kaibigan, siya ay aming naging tagapagtanggol, siya ay aming naging tagapagligtas, siya ay aming naging Mesiyas, siya ay aming Diyos.
siya ay si Jesus. Inaantasan niyo nga po kami magdasal para sa gobyerno. Panginoon, tinataas po namin our government officials, Father God. First and foremost, sana kayo po ang gumawa ng paraan upang makarinig sila ng Ebanghelyo, upang sila po ay magbago, Panginoon Diyos, pagdating po sa kanilang relasyon po sa inyo. We also pray that they might be able to govern this country properly, Father God. Tinataas po namin ang mga iglesia dito sa Pilipinas, Panginoon. Hinihingi po namin ng inyong proteksyon, Panginoon, upang mapalaganap ang ministeryo ng pagkakasundo sa bawat isa, Panginoon Diyos. Gusto po namin lahat po ng bawat Pilipino ay makarinig ng inyong ebanghelyo. Bahala na po sila kung sila ay tatanggap o iiwas. Kaya, Panginoon, kami ay tuloy pa kaming nananalangin po sa inyo. We come to you. Alam niyo po ang aming kahinaan. Alam niyo po ang aming pangangailangan ng bawat isa. May mga kasama po kaming hindi nga maka-attend dahil nagre-recover pa, Panginoon Diyos. Pinapanalangin po namin na all of these health issues, Lord, that you will meet us faithfully. Nagpapasalamat po kami. Yung ibang mga nakasama po namin ay dahil sa inyong biyaya ay nakakasama po namin ulit. All because of you, O Lord, and your grace, and your mercy, and your faithfulness upon our church. And so we thank you. Sa araw na ito, Panginoon Diyos, tuloy nga po kayong mangusap sa bawat isa. Would you just convict our hearts? Would you allow us to realize in our minds, mapagtanto po namin ang pangangailangan namin para sa inyong anak si Jesus. And we ask for an encounter today. Minister to us, O God, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyo dyan, magandang hapon sa inyo. Alam ko po malamig po, kaya hindi naman ako na-offend na ayaw yung lumapit sa splash zone, sabi ni Josh. At isang tao lang ang aking kasamang si Jack, na kasama ko pa kaninang umaga. At tayo po ay mag-aaral patungkol dun sa passage na 2 Corinthians chapter 5, verses 16 to 19. Hilingin ko nga po kayong lahat na tumayo upang bigyan ng parangal, so that we might honor the Word of God. At babasahin ko po ang 2 Corinthians chapter 5, verses 16 to 19 from ang Biblia 2001. Tama ba? Tama. Verse 16, pwede kayo sumabay kasi maganda sumabay sa Bible. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan nyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagsundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinibilang sa kanya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. Maaari na po tayong maupo. May the Lord bless the reading of His Word. Ang title po ng ating sermon today is Ang Epekto ng Pag-ibig ni Kristo, Bagong Pananaw, Bagong Nilalang, at Bagong Ministeryo. In the digital world ngayon, sa Facebook at sa Instagram, ay sa mga patalastas po, ay pinagbabawal na ang mga salitang before and after. Ang paglalagay ng mga salitang ito sa iyong paid advertisement ay maaring magdulot ng pagbabawal dahil sa kanilang patakaran na sumusunod sa mga ganitong uri ng ad. Bawal na daw yung before, may picture, after, may picture.
Naalala ko po, nung bata po kami, yung home TV shopping lang, pagdating sa gabi, mga alas 10, mga alas 12 na ng gabi, hindi ka pa makatulog, tinitignan mo yung TV, wala pang cellphone, at yun na lang ang makikita mo. Mga before and after ads. Weight loss, kung saan yung produkto ay sinasabi, ay kailangan bumili na ka ng bagong damit dahil nawalan ka na ng 30 pounds. Mga car shampoo na nagbibigay po ng bagong shine, bagong kintab sa inyong mga sasakyan. Siyempre, sinubukan ko rin yan. Wala rin nangyari. Mga produktong pangmuka, diba? Facial products, na nagtatago sa halip na nagbabago. Mga laundry detergent, na sabi nga nila, the new and improved, na maaring ang mga makapagputi sa inyong mga puting damit, mas lalo pang papuputiin sa pamamagitan ng isang pagdagdag ng isang sikretong sangkap. At ano po yun? Kalamansi. New and improved. Dapat ang mga ads na ito ay mamili. Ano ba talaga? New ka ba? O improved ka lang? Ang paniniwala sa mga ad na ito ay magdudulot ng reaksyon batay sa aking karanasan. Meron ako isang salita upang ilarawan itong mga ito. Disappointing. These ads are disappointing. Ano ba Tagalog ng disappointing? O wag ka na kasi hindi mo alam. Kadalasan kapag ito ay masyadong maganda, masyadong mura, masyadong nobela, wala nakapag-isip, masyadong hindi kapaniwala, ang produkto ay isang pagkakabigo. Disappointment, yung pala yun na translate ko. Especially hair products. Trust me. Sa buhay Kristiyano po, ang before and after ay maaaring magmukhang pareho sa loob at labas. Kung tayo ay maglalagay ng before he became a Christian and after he became a Christian, ang larawan ay magmumukhang magkakapareho dahil ang pagbabago ay maaaring hindi makita sa panlabas. Diba? Ngunit sinasabi sa ating talata na binasa kanina na mayroon pala tayong isang radikal na pagbabago mula sa isang tao na tumawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa salita ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, may matinding pagbabago. Dati tayong kaaway ng Diyos. Ngayon nagkakasundo na. Dati lumang nilalang, old creation. Ngayon new creation ka na. At ano ang mga pagbabagong ito sa before and after para sa atin? Masusubaybayan ba natin sila sa ating mga nagiging buhay? Yung pagka-Christian mo ba, nakikita mo yan? O pareho lang ba ito ng home TV shopping, isang disappointment o pagkakabigo din? Ibinigay sa atin ni Pablo ang mga sagot sa bahaging ito at pag-aaralan po natin ito sa talatang 16 to 19. Now, when it comes to theology, etong si Apostol Pablo ay parang binuhos niya lahat dito sa chapter 5 ng 2 Corinthians. Parang feeling ko ito yung pinakamalupit na sinulat ni Pablo pagdating sa buong Corinthians. Pag binasa natin kung ilan yung therefore or 4, parang 13 to 14 times siya nag-therefore sa 21 verse chapter. It shows na itong portion nito ay maraming theological conclusions. Maganda nga isipin di ba? Sinasabi natin, ang ginagawa ni Pablo dito ay dinidepensahan lang niya sarili niya, pero ang lumalabas sa kanya, Bible verses at saka Bible theology. Parang sarap sana kung tayo rin ganun, pag dinidefend natin sarili natin. Hindi sarili natin ang nilalabas, na ituturo natin sa Diyos. Ito ang ginawa ng Diyos Di ba? Pero sobrang ganda ng chapter 5. Kailangan natin balikan ang mga verses last week kahit maganda yung gawa dito yung exposition dito ni Brother Josh. Pag tinitignan natin, dito tayo kasi kakapit kung anong pag-aaralan natin today.
Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 and 15, ito galing last week, so uulitin ko lang po. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. The love of Christ compels us. Kaya hindi yun yung gusto natin makita. Sinasabi dito sa second part na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanya ay namatay at muling nabuhay. Because of that act of God, in chapter 5 verses 14 and 15, na ang sinasabi ang isa, obviously, ito ang ating Panginoon Jesus, ay namatay para sa lahat ng naniniwala, huwag nang mabuhay para tayo sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Notice that is twofold. He died for us. We live for Him because He died for us. Ito ay hindi, ang life natin para sa Panginoon Diyos ay hindi ito parang nagbabayad po tayo ng utang. Hindi po natin kayang gawin po yun. Kahit anong gawin natin. Ito ay hindi para subukan magbayad ng buo. Actually, imposible po yun. Ngunit dahil ginawa niya po ito para sa atin, bilang pasasalamat at tamang pagtugon, ito ang epekto. At dahil sa ginawa niyang inyon, yung biyaya at ang kanyang awa, ang kinalabasan, ang resulta, ang epekto, ito po sa ating mga verses today. Ang unang-unang epektong makikita natin ay may bago daw tayong saloobin sa iba. At may bago tayong saloobin kay Kristo. Sa English, it is a new attitude towards others and a new attitude towards Christ. Basahin natin ang verse 16 ulit. Kaya mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Stop right there. Mula ngayon. Ibig sabihin, may pagbabago. Diba? Pag sinabi natin mula ngayon, ibig sabihin, may nangyari dati na may pagbabago ngayon. At yung pagbabagong yun ay nangyari kay Pablo, nauunawaan ni Pablo ang kanyang pagkakamali. Mali pala siya nung araw. Saan? Sa pagtingin niya sa ibang tao. Marahil hinuhusgahan po niya ang mga ito. Parang it is something that actually makes sense coming from the perspective of a Christian. Parang dati kasi makikita natin yung karunungan ng mundo hindi itinuturo na pantay-pantay pala dapat ang tingin natin sa mga tao. Hindi yung mas mayaman dito, mas may kaya ito, mas may breeding ito, Amerikano ito, di ba? Ito'y binigay sa atin ng Diyos. At ito'y hindi parang magic. Ang tinatawag dito ni Pablo, yung karunungan mula sa Diyos na ipinapahayag sa atin at nauunawaan natin ang kanyang sinasabi kung tunay nga tayong nakakaunawa sa ginawa ng Diyos sa atin. Kumbaga, ang sinasabi ko dito is yung dahil sa pag-ibig ni Lord, sinabi ni Pablo na hindi na niya, because of verses 14 and 15, sinabi ni Pablo na hindi na niya kinikilala ang mga tao ayon sa karaniwan paraan ng pagtingin ng tao sa mundo. Di ba? Pag pumunta tayo sa isang restaurant, makakakita ka ng isang VIP. May mga bodyguard sa gilid. Ganito siguro yung suot ng mga bodyguard. Diba, nakaganon lang. Pag tinitingnan natin yung taong yun, tapos may isang mahabang mesa, nandun siya sa kabisera, ang dami tatlo yung cellphone niya, mukha siyang politika, parang naiilang ka na kagad eh. Ayoko kumain dyan, baka ano, di ba? Siyempre nangyayari po sa atin yun. Ang sinasabi ni Pablo, hindi yun ang pangunahing pagtingin sa tao. Ang pangunahing pagtingin sa tao ni Pablo ay etong mukhang government official, etong may tatlong bodyguard na naka-polo barong kagaya ng kay Kuya Peter. Hindi Kristiyano yan. Or Kristiyano yan.
Yun ang unang pananaw ni Pablo. Hindi yung, uy, nako, special na tao to, kailangan makadikit ako sa kanya, baka makakuha ko ng racket. Hindi po. Ang unang-unang ginawa ng Diyos, sabi niya, from now on, I shall not look at people according to the flesh. Hindi namin kikilalanin ang sinaman ayon sa pananaw ng laman. Dati, expert si Pablo sa ganyan. Siya ang dating number 1 na tumitingin patungkol sa kanyang nagawa at patungkol sa ibang lahi at ibang tao. Sa panahon ni Pablo at sa kanyang sariling karanasan, ang ginagawa niya, minamaliit niya yung mga hentil. At mas masama ang pananaw niya siguro sa mga Samaritano. Dati, nagtitiwala siya sa kanyang kaalaman, sa kanyang katotohanan, katotohanan na siya'y isang purong Israelita. Hudyo na hudyo talaga. Dahil tinatawag niya ang kanyang sarili, sabi niya, a Hebrew of Hebrews, o Hebreo ng mga Hebreo. Mula sa tribo ni Benjamin. Di ba? Siya ay pinanganak sa lahi ng mga Israelita at mga Israelita hanggang sa panahon ngayon, until today, di ba? Mababa ang tingin niya sa mga hentil. Yun ang binago ng Lord sa kanya. Kahit na umaagos sa kanyang dugo, ang dugo ni Jacob, kahit na purong Hudyo siya, galing sa angkan ng parehong magulang na may wastong pag-aaral patungkol sa mga bagay na pagiging at kultura ng pagiging isang Hudyo, binago siya ni Lord. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 3, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. At walang anuman pagtitiwala sa laman. Nung araw, siya ang unang-unang magtitiwala sa sarili niya. At yun ay bilang bunga ng nakita ni Pablo yung pag-ibig ni Jesus. Hindi na niya dala ang pagmamataas na saloobin. Hindi na siya naging racist, kumbaga. Nakaugalian na niya ngayon na tignan ang mga tao, hindi pangunahin sa mga tuntunin ng nasyonalidad, ngunit sa tuntunin ng espiritual na katayuan. Wala na, yung Hudyo, yung Hentil, wala na sa amin yan, sabi ni Pablo. Ang importante, ikaw hindi Kristiyano, ikaw Kristiyano, ikaw hindi Kristiyano, ikaw Kristiyano. Sabi nga sa Roma, chapter 10, verse 12, na kung saan si Pablo din na nagsulat nito, walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat. Nagbago na ang isip niya after that. Ngunit, Kristiyano na si Pablo, Kristiyano na rin tayo, may mga latak. Ano may latak? Ano may latak sa... o nalalabi pang mga ganitong saloobin sa atin na kailangan po natin labanan. Hindi na sa diwa ng Hudyo at ng Hentil, hindi na kagaya ng unang panahon para kay Pablo, ngunit minsan sa lahi, minsan sa katayuan sa buhay, sa kakayahan sa panlalapi, sa mga nagawa, sa mga accomplishments, iba ang tingin natin. Erase po natin yun. Ang gawin natin, tignan po natin ang mga tao patungkol sa kanilang spiritual, where they are spiritually. Kristiyano, hindi Kristiyano. Yun pa ang tinuturo ni Pablo. At alam po natin na may latak pa po tayong ganyan. Bakit? Kasi sabi ni Santiago, sabi ni James sa chapter 2 ng Santiago chapter 2, sabi niya, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sapagkat, sabi ito, nasa church na nga setting to eh. Kung pumasok sa inyong pagtitipon ng isang taong na may gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok din isang dukha na may hamak na damit at inyong pinansin ang mga suot na damit ng maganda, at sinabi mo, maupo ka rito.
At sa dukha, sinabi niya, tumayo ka dyan. Maupo ka sa iba ng tuntungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Pag tinignan natin yung verse 1, itong verses na to, sabi niya dito, ipo-point out ko lang, mga kapatid ko, ay ibig sabihin, kausap niya dito, Kristiyano. So may natitira pa sa atin, mga kapatid, na ganun pag-uugali, na kailangan natin just be aware of it. No? Just be aware of it kasi hindi naman automatic yan natatanggal. Naunawaan natin, uy, dapat pala, according to the flesh, hindi na according to the flesh tayo, according to your spiritual condition na tayo, tumingin sa tao. Ngunit, may naiiwan pa rin eh. Di ba? Tinutugunan ni James, noon ni Santiago, ang Kristiyanong mananampalataya na nagpapatunay talagang meron pa rin. May nananatili pa rin sa ilan, sa mga kaugalian natin, na may favoritism. Alisin natin yun. Tulad ng alam natin, hindi naman kasi automatic po ito. Hindi rin naman nangangahulugan na hindi ko na re-respetuhin ang aking boss. Hindi ibig sabihin, tingin ko sa kailangan bigyan ng parangal, hindi ko bibigyan ng parangal. Hindi yun. Nangangahulugan lang ito na ang pangunahing paraan kung paano natin makikita ang isang tao is through our spiritual lens. Ayon sa kanilang espiritual na kalagayan at espiritual na pangangailangan tulad ni ginawa ni Pablo. Diba? How do we fall sometimes in this regard? Minsan, nahuhuli natin ang sarili natin na hinuhusgahan na natin ang mga tao batay sa kanilang mga kalagayan sa buhay. Minsan, may magmamaneho ka o magmamaneho si Pastor George o si Doc Rico, hindi ako. Joke lang. Diba? Tapos may magkakat sa'yo, sabi mo, wala kasi education yun eh. Although it might be true, the spiritual thing to do is to say, this man might not be in a good spiritual condition. Mahirap, pero yun yung sinasabi. Ano naman ang sinasabi sa second part of the verse? Si Kristo ayon sa katawan tao. Sabi, hindi na kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala. Ang pananaw, ang pagkakaintindi ni Pablo kay Jesus ay nagbago na. Dati iniisip niya na nagpapanggap lang si Jesus. At naisip niya ang mga tagasunod niya ay dapat usigin. Pero nakita niya ang katotohanan. Si Jesus pala ang Mesiyas. At pagdating dito, wala na naman talagang interest si Pablo. Sabi niya, wala siyang interest kay si Pablo sa makalupang Jesus. Ibang tao kasi tinitingnan si Kristo bilang isang magaling na speaker, isang guro, isang manggagawa ng mga miracles, pero hindi nagliligtas. No longer does Paul see him as a fake Messiah. He sees Jesus as God. Isang itinalagang Mesiyas na ang kamatayan ni Jesus ay para sa lahat ng nagtitiwala. At doon nagkaroon ng pagbabago sa ugali. Yun ang nakikita natin ng first effect. Ang second effect, ang bagong nilalang na may bagong kakayahan. Pag tinignan po natin ang verse 17, a new creature with new abilities. Ano po yung new abilities na yon? Ano po yung bagong kakayahan na yon? Ito yung makikita natin. Kaya't sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sabi dito, sino man, kahit sino. Kahit sino. Sa pananaw ni Pablo, sabi niya, dapat dati nung araw, bawal ang mga hentil eh. Sabi niya, anyone, sino man. Ngayon sa ating konteksto, baka ito isang LGBT advocate, isang sex offender, isang
corrupt police, isang dating mamamatay tao, pero sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng krus ni Kristo, sabi dito, sino man, kahit sino man ang na kay Kristo. Ngunit meron siyang kung, nagsasaad ng kondisyon. Kasi kung ang sino man lang, kung hindi, patay tayo. Ibig sabihin, ay wala ka kay Kristo. Marami pong wala kay Kristo. At marami pong tumatanggi kay Kristo. Sa makatuwid, dapat lang natin ipabahagi ang Ebanghelyo. Ngunit ano po ang nangyayari kapag isang tao ay nagre-responde sa pag-ibig ng Diyos? Ina-apply ni Pablo ang sarili niya dito. No one is to be regarded according to what they seem to be outwardly. Pag lumapit ka kay Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig na nakikita at nagiging parte ka ng body of Christ by faith, may ginagawa si Kristo. May ginagawa ang Diyos na binabago ka. May himala na ginagawa. God, in His power, is doing something in us. Hindi nga lang kitang before and after. Marahil ito ay ang pangloob. That is in Christ, ang nangyayari, kagaya ng nangyari kay Pablo. Yung kala natin may wisdom tayo, yung kala natin may kapangyarihan tayo, yung kala natin may prestige tayo, wala na yon. Sabi ni Pablo, count it as loss or rubbish. And now we are a new creation. In what way are we a new creation? Bagong nilalang? Sabi ng Biblia, born again tayo. We are born again. The Bible tells us, in that sense, that this verse, pag sinasabing bagong nilalang, maaari po natin ang puntahan is John chapter 3, verse 3. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kausap po ni Jesus si Nicodemus, maliban ang isang tao'y ipinanganak na muli or born again, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hence, if you are born again, then you will see the kingdom of God. If you are not born again, you will not see the kingdom of God. At yun ang binibigay po sa atin. Yun ang new creation na sinasabi sa verse 17. Ang bagong kakayahan natin na makita ang kaharian ng Diyos. We have a new ability to see. Kumbaga, kung naglalaro po tayo ng, hindi ako naglalaro kayo naglalaro po kayo ng whatever game sa phone, yung character mo, naka-unlock ng new ability to see. And this ability is to see the kingdom of God. Kaligtasan at condemnation, ang mga lente kung saan nakikita natin ang mga tao, kagasabi sa point, di ba? Pero dito, ang ability to see natin is the ability to see eternity. The ability to see hope. The ability to say, Lord, Thy will be done. May kausap po ako kanina sa inyo. Di ba? May mga problema physically, pero ang sagot natin, bahala na si Lord kung anong will ni Lord para sa atin. That is the ability to see that God is in total control and His kingdom is alive. And the priority becomes His kingdom. Dahil nakikita na natin, maaari na po natin maunawaan na may mga mas importanteng bagay kaysa sa ating kalusugan, sa ating finances, sa ating mga relationships. Siyempre, importante po lahat yun. Ngunit nakikita po natin the kingdom of God takes precedence. Nagiging prioridad ang kaharian ng Diyos dahil nakikita po ng isang mananampalataya. Kailangan lang natin ng paalala po dito sa mga bagay na ito. Alam mo, may pastor friend ako nagsulat sa Facebook, sinare ko rin po kanina to. Sabi niya dito, Bible preaching is not boring. Some Bible preachers are boring.
Sana hindi ako kasama sa boring na yun. Although this may be true, na may mga boring preachers, ang mas maliwanag na nakikita ko dito ay kung ang isang tao ay hindi isang nilalang, bagong nilalang, kagaya ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, hindi talaga nanaisin ng isang tao na makinig sa katotohanan ng Biblia. Kahit anong gawin po natin dito, anong kawili-wili kong gagawin, hindi boring talaga yun, ang katotohanan iyon. Sapagkat hindi pa niya nakikita ang kaharian ng Diyos, ang mga bagay ng kaharian ng Diyos. And God, because He made us a new creation, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, He gives us a new ability, the ability to see the Christian, the kingdom of God. Pangalawang binibigay sa atin ay ang bagong kakayahan na magtagumpay laban sa kasalanan. Second, ability na na-unlock ng karakter mo. New ability to overcome sin. Tayo rin ay mga bagong, hindi lang po ito si Pablo, tayo rin ay isang bagong nilalang na mayroon tayong bagong kalagayan, na may kakayahan tayong magtagumpay laban sa kasalanan. Tandaan natin ang sinasabi dito, kaya't kung ang sino man, hindi kaya't kung si Pablo o kung ang mga apostol. Sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Tayo kasama po dyan. Sabi sa unang Juan chapter 5 verse 4, sapagkat ang sino man ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Everyone who has been born of God overcomes the world and the worldly system and has that ability to overcome sin. Helpful kanina, sinare ko kanina, very shortly lang, yung fourfold state of man. Ito po ay isang theological premise galing kay Thomas Boston. Okay? Siya ay isang Puritan. I-google nyo na lang. Huwag kayo gagamit ng ChatGPT. I-google nyo na lang. Wikipedia, pwede na. Okay lang gumamit ng ChatGPT, sorry. Included in the list na gumagamit nito ay sila R.C. Sproul, sila Phil Johnson. Pero ito ang listahan. Yung fourfold state of man, sana nalagay mo dyan, hindi mo nalagay. Sa Tagalog, ayun. Sa Tagalog, kasi ang fourfold state ng man, si Adam and Eve, before the fall, ang tawag dyan sa Latin ay posse non peccare, o kayang hindi magkasala. Ano ibig sabihin, Kuya Peter? Ang ibig sabihin ito, nung nagbigay ng isang utos ang Panginoon Diyos kay Eva at Adan, may pagkakataon siyang magsabing, ayoko kainin yan o gusto ko. Ngunit, nung kinain na nila ang prutas, hindi po yung mansanas, yung prutas, ang nangyari sa kanila ay number 2. After the fall, naging hindi na kayang hindi magkasala. Nandun na sa ating, it is in our nature already that we are already sinful beings. Ngunit, kapag naging born again po tayo, number 3, after regeneration, ay kaya na natin. Kayang magkasala, which is nagkakasala po tayo ngayon, ngunit kaya na rin natin na hindi magkasala. We now have the ability to resist temptation. Pero maganda yung number 4. Sa langit, hindi na tayo makakapagsala. We will have no ability whatsoever to sin. Sarap nun, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit tumingin ka sa kahit saan, tumakbo ka sa langit, kahit anong gawin mo, makita mo si Kuya Dwayne, ganunin mo sa mukha, okay lang yun, hindi sala yun. Di ba? Anything we do, wala po tayong ability to sin. Bakit po natin pinag-uusapan to? Dahil nagbibigay ito sa atin ng pagtitiwala na ang patuloy na pakikipagbaka
sa kasalanan ay magiging kapaki-pakinabang para sa atin in the future. Laban lang, kapatid. Laban lang kayo. Labanan mo yan anger problem mo. Labanan mo yan sin issue mo. Labanan mo yan ang evil thoughts mo. Laban lang. Mas okay nang lumaban kaysa bumigay ka na lang ng bumigay. Ang sabi ng Biblia, put off the old self and put on the new self. Laban lang. Kung ikaw ay nasa gitna ng isang pakikipagbaka sa isang makasalanang pag-uugali, remember, because we are new creatures, kaya na natin lumaban. Alam mo, kung nakikinig kayo kay John MacArthur sa karamihan ng kanyang question and answer, at narinig ko na po ito sa isang sermon, sabi niya, mali daw isipin na ang old nature at yung new nature ay naglalaban. At kung sino ang mas malakas daw, para daw tong dalawang aso na umaatake sa isa't isa, at ang mas malakas na aso at mas matapang na aso ay nananaig. Maaring baka narinig niyo na ito, at maraming beses ko na narinig po sa kanya ito, at sabi nga niya, mali po itong theological statement na ito. Kahit minsan, ganun ang pakiramdam natin, di ba? Pero hindi ito totoo. Bakit? Dahil sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, sa ating talata, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang lahat ay naging bago. Binigyan na po tayo ng bagong nature ni Lord. Ang lumalaban po sa atin ang flesh natin. Na in the future, tatanggalin na rin ang sin sa ating flesh. Mga kapatid, nagbibigay po ito ng pag-asa para sa atin. Na habang tayo ay napapagod sa mundong ito at naghahanda para sa hinaharap na realidad ng langit. Imaginein mo lang, laban lang, kasi imaginein mo in the future in heaven, we have no ability to sin. Ngunit, wala pa tayo dun. Kaya sabi sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Labanan ninyo ang dyablo. Laban lang, mga kapatid. May bago na tayong panlaban. It is the Holy Spirit. We are already regenerated. New creatures. Sabi nga dito, tignan ninyo, balikan natin yung verse, verse 17. Sabi dito sa verse 17, di ba sa last part, tignan ninyo. Sa English, ito'y behold. Behold. Bakit nga behold? Kasi nga, the old has passed away, lumipas na, and the old value system is gone, at ang ating mga alalahanin, mga prioridad, disposisyon, mga maling paniniwala ay binago na. Ang ating masasamang plano ay biglang nababago. Para kang nakakita ng isang na-born again sa gitna ng kasalanan, bigla na lang meron siyang malaking problema. Anong malaking problema mo? Hindi ko alam gagawin ko kasi kinoconvict na ako ng Holy Spirit. Dapat hindi ko nagawin to sa aming opisina. Dapat hindi na ako magnakaw. O di napakasimple lang, huwag kang magnakaw. Hindi po ganun kasimple yun kasi 10 kami magkakasama na nanakaw . Pag humindi ako, di pa paano na yung siyam? Anong titingin sa akin? Kagaya nung nakausap ko nung sa dati natin church, yung mga PNP na nakakausap namin, sabi niya sa akin nung nag-share ako sa kanya, gusto mo iwanan ko na lahat yan? Paano kung yung sobrang inaabot sa akin, hindi ko abutin? Ano ang sasabihin sa akin? Baka ako pa daw putukan. Yun ang kanyang words. Baka ako pa ang malagot dahil hindi ako tumanggap ng binibigay sa akin. And reality. Ngunit binibigyan po tayo ng new nature. Binibigyan po tayo ng ganitong new convictions. Iba na ang disposisyon natin. Kaya nga, pag binabalikan natin, sinasabi dito, tignan ninyo or behold. Meaning, may gagawin si Lord sa inyong mga puso na something miraculous na hindi natin kayang gawin
on our own. It is the Lord who is creating something. It is a miracle inside of us, giving you a new heart. Tignan ninyo, behold, the old has gone, behold, the new has come. The old things passed away, and the new has come. What's that new thing? That's that new, God creating something new in you. Pag tinignan natin ulit yung verse, sabi niya, lumipas na. Ano yung lumipas na? Kasama na doon yung old covenant or yung lumang tipan, which is by Moses. Saan natin nakukuha yun? Kung maaalala nyo pa, sa chapter 3, tinawag ni Pablo ang lumang tipan na ministeryo ng paghatol at ministeryo ng kamatayan. Diba? Ministry of death and ministry of condemnation in chapter 3. Pwede niyong balikan po mamaya yan. Wala na po tayo oras pag-usapan yan. Pero hindi ito ibig sabihin, hindi naniniwala si Pablo kay Moises. Ang ibig sabihin lang nito ay kupas na. Ang lumang sistema ay hindi na pwede para sa atin. Dahil dumating na si Jesus. Kapag sinabi natin, the old things has passed away, ang kumpara ko dito is para kang nakadelata ng corned beef. Pero nakatatak 2021 corned beef pure foods, kulay blue. Pag tingin mo sa ilalim, may mga maliliit na tatak, November 2021. Hindi mo na pwedeng kainin yun. Kapag kinain mo yun, magkakasakit ka. Nagkaroon na ng expiration date. Ganon din ang Old Testament. At the time na pwede pang kainin yung corned beef, ayos yun. Pero nag-expire na po. So that is, hindi na pwede. The old things has passed away already. Ang lumang tipan dati, para sa mga Israelita, okay siya. Ngunit dumating na yung katuparan ng lumang tipan. Si Jesus. Hindi na natin kailangan ng isang batas ni Moises. At sa katunayan, ito pa ay nakakapinsala kung ikaw ay gusto mong itupad pa rin ang mga batas ni Moises, mali na po yun. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 3 na ang letra o ang kautusan ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Malapit na po tayong matapos. At ito ang pangatlong epekto, may bago tayong relasyon sa bagong ministeryo. Sabi sa verses 18, ito daw ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo. English, ang pinagkasundo is reconciled. Ang tanong, why did God have to reconcile Himself with us? Why? Because in our default state, we are enemies of God. All of you, if you are not in Christ, today you are an enemy of God. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat, ito kausap niya ay Ephesian Church, ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman ng ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, which means, anong tawag dito? Children of wrath. By nature, children of wrath, gaya naman ng iba. Sabi sa English, like the rest of mankind. So by default, hindi natin pwedeng isipin, neutral lang, okay lang. Hindi plus, hindi minus, neutral lang. Hindi po eh. Sabi nga dito sa verse Romans chapter 5, yung binasa ni Brother Adam kanina, verse 10 and 11, sapagkat kung nooy tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos through Jesus Christ. Tayo yung mga kaaway. Scripture reading natin kanina, nag-start sa verse 5, verse 1. Sabi niya, now we have peace with God.
kapayapaan sa Diyos. Ngunit yung kapayapaan na yon is peace, but it is actually the absence of war. If you are not in Christ, then you are at war with God. Ang kapayapaan na ito na sinasabi ni Pablo ay yun ay kabaliktaran ng digmaan, ng giyera. Ibig sabihin, hindi na tayo kaaway ng Diyos ngayon kapag na tayo ay back to verse 17 na kay Kristo. Problema kasi hindi kinikilala ng mundo ang kanilang sariling bilang mga kaaway. Ang iniisip ng lipunan, ng society, neutral lang tayo. Hindi po Nasabi sa atin ni Pablo na tayo ay kaaway na nangangailangan ng pagkakasundo na ginawa sa pamamagitan ni Kristo. At not only that, sabi dito, lahat ito ay mula sa Diyos kapag binalikan po natin ang verse 18. Siya na nga ang Diyos. Tayo na nga ay may kasalanan sa Kanya. Tayo na nga ay nagkulang. Pero, siya pa ang nagmula. Siya pa ang nagsimula ng pakikipagsundo. Alam mo, bilang dating manlalaro, bilang dating player, pag nagkasikuhan kayo sa practice ng kakampi mo, siyempre parehas kayo nakasulat, diba? Siniko ka, sinipa mo, binalya mo, biglang pag-layup, nagtali ka ng sapatos, tumba. Ang mga coach magsasabi, mag-okay na kayo, mag-sorry na kayo sa isa't isa. Habang tension, ang tataas pa ng adrenaline, parang hindi pa muna pwede, mamaya na. Ngunit bihira tayo makakakita ng yung nagsimula, lagi siya dapat na nagsusorry O kung yung nagdulot ng pinakamalaking pinsala, ay dapat siya lumapit sa nasaktan. Diba? Ang hirap naman na ikaw na nga siniko sa mukha, ikaw na yung tinuhod, nabali na yung kanang binti mo or what, ikaw pa yung lumalapit. Kahit sa simbahan, sa GFC, kapag ang mga elders nyo ay nakakakita ng something sa problem, namamagitan po kami, by the grace of God, hindi ganun kadalas. Bihira naman mangyari. Ang ginagawa namin, hinihiling namin sa nagkasala na humingi ng kapatawaran at simulan ang proseso ng pagkakasundo. Ngunit hindi ganun sa Diyos. Siya na nga ang nasaktan, siya na nga ang naagrabyado, siya na nga ang lumikha sa atin, siya pa ang nagpasimula. Ang Ama mismo ang nagpasimula ng pagkakasundo. Alam mo, sabi nga sa English, this is mind-blowing. Sa Tagalog, nakakabaliw. Ipinaaalala nito sa ating kwento, ng kwento ng Diyos. Kwento ni Jesus. Si Jesus po nagkwento nito, hindi po ako. Sa Luke chapter 15, di ba? Yung alibughang anak, kung saan tumatakbo ang ama upang batiin siya. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran, girded his loins, embraced him and kissed him. Anong klaseng ama yan? Ang inilalarawan sa parable ni Jesus. Anong uring ama na mayroon po tayo sa langit? Isa na nagpapasimula ng proseso ng pagkakasundo habang tayo ay makasalanan. Nais kong isipin natin yung pagkakasundo ng isang kilalang tao, di ba? Isang ginagalang na tao. Ngunit, sinusundan ang kanyang anak. Sinusundo pala ang kanyang anak. Isipin mo, sa akin, sa mga anak ko, pag sila nagkasala sa akin, hindi ako lalapit.
Hantiin ko, mag-sorry kayo, matuto kayo. Kundi wala kayo allowance. Ngunit ito ay ang ating Ama, kabaliktaran. Nakukuha natin ito, isang image of God that is always seeking after us. Sabi nga ni C.S. Lewis, she described God as what? Sabi niya, God is the hound of heaven. Meaning, para siyang isang aso daw na humahabol sa kanya. Sipin mo, hinahabol ka ng aso na, di ba? German Shepherd, sipin mo. Ganun ang pagkakakilala niya sa Diyos. At hindi daw siya binitawan. Sabi niya, he was describing, inilalarawan niya ang kanyang pagbabalik loob. Sabi niya, kicking and screaming into Christianity. Dahil ang tapat na pagtugis ng Diyos ay nanalo sa kanyang buhay. Alam mo, may mga ilang talata na nagpapalakas na loob po sa atin. Diba? Deny yourself, tanggihan mo inyong sarili, take up your cross, and follow me. Yes, sir, I will do that. My faith will be able to do that. Patay tayo kung patay. Yun, binibigay ng Luke chapter 9, ang lakas na loob sa atin. Ngunit itong portion ng ating scripture, ang nagpapalambot sa ating mga puso. Nagpadala siya ng anak. At kahit paano kailangan niyang palampasin ang mga kasalanan natin. Hindi natin sinasabing our sins were not paid for, but in a sense, pinapalampas niya ang ating mga kasalanan. Samantala tayo sa ating mga magulang, sa mga ating anak, sa mga asawa natin, isang one miss you die. Not counting their trespasses against them. Pinalampas niya po yun. Hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagsundo. Sa panghuli na talaga, binigyan po tayo ng bagong ministeryo. Wala na po tayo ibang gagawin, ngunit mabuhay patungo sa itong katotohanan na ito. Ang direksyon ng buhay natin ay dapat ganun. Towards this truth of being a minister of reconciliation. Ang Diyos na nakipagkasundo sa atin, sa Kanyang sarili, sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak ni Jesus, anong ginawa niya? Ipinagkatiwala niya sa atin ang mensaheng ito ng buhay na walang hanggan. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit hindi ko na ibabahagi itong katotohanan ito? At minsan, mas madaling mag-preach mula dito sa pulpito kaysa nandun ka sa labas, sa tapat, o kaya nasa inyong mga eskwela o mga trabaho. Kung hindi niyo po naunawaan ang aking sinasabi, maaari po dapat subukan ninyo ang inyong sarili sa sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13. Sabi niya, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Pero tayo mga magkakapatid, meron ba tayong bagong pananaw at pagtingin sa mga tao? Tayo ba'y isang bagong nilalang? At ano ang ating ginagawa sa bagong ministeryong binigay sa atin ng Diyos? Pag-isipan po natin to bago umakyat po si Brother Jack for our next portion. Sa ating pong paggunita, sa ating mga katotohanan na narinig sa ating hapon na ito, naway ihalay natin ang ating sarili sa ministeryo ng pakikipagkasundo at tumugon ng may habag, laging alalahanin na tayo ay ginawang bago ng Diyos kay Kristo. Paalala po sa atin mula sa Efeso 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawaran,
gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At isabuhay natin ang parehong habag sa ating pakikitungo sa bawat isa, gaya ng mahabaging pakikipagtungo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Atin pong sabay-sabay na awitin ang ating response hymn, pinamagatang The Compassion Hymn. There is an everlasting kindness you lavished on us when the radiance of heaven came to rescue the lost. You called the sheep without a shepherd to leave their distress for your streams of forgiveness and the shade of your rest. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. And with compassion for the hurting, you reached out your hand as the lame ran to meet you and the dead breathe again. You saw behind the eyes of sorrow and shared in our tears. Heard the sigh of the weary, let the children draw near. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. We stood beneath the cross of Calvary and gazed on your face, at the thorns of oppression and the wounds of disgrace. You have borne our suffering and carried our grief, as you pardoned the scoffer and showed grace to the thief. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. How beautiful the feet that carry this gospel of peace to the fields of injustice and the valleys of need, to be a voice of hope and healing, to answer the cries of the hungry and helpless with the mercy of Christ. What boundless love, what fathomless grace you
have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. Amen. Maraming salamat, Kuya Jack and the rest of the team. Kahit kaninang umaga, napakaganda. Thank you for ministering through music. At bago ang lahat, bago ang ating Gloria Patri, we are a singing church, right? Yes, we are. May announcements po tayo. PDF 242, Bible Study, this Thursday, July 10. It is about the Antichrist, but the Antichrist will not be there. So you go. Pansit and spaghetti nandun sa July 10, 7 p.m. Okay? Secondly, Men of the Word. Men of the Word will continue with the mini-conference series, The Sins We Excuse, examining the sin of passive leadership in harshness. July 26, Saturday, 8 a.m. to 12 noon here in Madison Galleries. This mini-conference is open to all men. Invite and register your male family and friends. And as always, we'd like to invite the wives to mark this date for your husbands. Okay, shall we pray? Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na we have a God of compassion. We have a God of compassion. Panginoon, huwag niyo nga po kaming pababayaan na hindi po kami magkasundo sa inyo, makipagsundo sa inyo, Lord God. Help us to be reconciled with you in all aspects of our Christian life. Help us to surrender everything, reconcile in all aspects. And if we have also, Lord, kahit sa ibang mga tao, may mga problema po kami, huwag niyo po kaming hayaan na hindi makipagkasundo, Panginoon Diyos, lalong-lalo na sa aming relationship with you. And so, Father, we thank you for this, that meron kaming tagapagligtas na gumigit na po sa pangalan ni Jesus, Lord God. And we thank you, Father God, and we pray, Lord God, for those who are na may mga problema po ngayon. Dinadalangin po namin this coming week, would you, unang-una, bigyan niyo nga po kami ng pagkakataon na makapag-minister sa ibang tao, especially those who are lost, who are not yet reconciled to you, Lord. Give us that opportunity and the strength and even the boldness to share. Father, we also pray for all our needs, ang aming mga pangangailangan, pang-spiritual, pang-physical, maging ang pang-financial, Lord God. Would you be the God who meets us, Lord? And we thank you for it. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord always shine His face upon you. May the Lord be gracious to you and lift up His countenance towards you. And may the Lord give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday. God bless.